Malaki ba ang mawawala sa Gilas kung mawawala si Kai Sotto sa team at laro sa FIBA Asia? Oo, malaki ang magiging epekto kung mawawala si Kai Sotto sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia. Narito ang ilan sa mga pangunahing dahilan. Isa, rim protection at defense. Si Kai Sotto ay isa sa pinakamalaking manlalaro ng Gilas sa kasalukuyan, 7 talampakan at 3 pulgada. Malaking bagay ang kanyang height at wingspan para sa shot blocking at rim protection na mahirap pantayan ng ibang local big men. Kapag wala siya, mas mahihirapan ang Gilas sa depensa laban sa malalaking kalaban tulad ng Iran, China at Lebanon. Second, rebounding presence. Malaking factor si Kai sa rebounding, lalo na sa defensive end. Kung wala siya, maaaring mahirapan ang Gilas sa securing rebounds, lalo na laban sa mga physical at athletic bigs ng ibang bansa. Third, offensive threat, sa loob. Bagamat hindi pa ganap na polished ang kanyang post moves, may impact pa rin siya sa opensa. Ang kanyang height at soft touch ay nagbibigay ng extra option para sa inside scoring at nagiging decoy siya na nagbubukas ng opportunities para sa shooters. Ikaapat na palapag, spacing sa pick and roll game. Nakakatulong ang ability ni Kai na tumira mula mid-range at minsan sa 3-point line upang ma-stretch ang depensa ng kalaban. Isa rin siyang solid na pick-and-roll partner na kayang tapusin ang plays sa alley-oops o drop passes. Ikalima, star power at experience. Si Kai ang isa sa pinakasikat na players ng Gilas. At ang kanyang presence ay nagbibigay ng moral boost sa team at fans. Bukod dito, ang kanyang international experience mula sa NBL at ibang liga ay malaking tulong sa leadership at composure ng team. Sino ang pwedeng pumalit? Kung mawawala si Kai, kailangang mag-step up nina AJ Edu, defensive big na may energy at shot blocking, pero mas maliit kay Kai. June Mar Fajardo, skilled sa post, pero hindi kasing bilis sa depensa. Japet Aguilar, veteran presence, pero hindi natural center. Final thoughts. Bagamat may mga kapalit, hindi ganun kadali punan ang pagkawala ni Kai Sotto. Makakaapekto ito sa depensa, rebounding, at overall height advantage ng Gilas. Kung hindi siya makakalaro, kailangang mag-adjust ang team at humanap ng bagong defensive anchor. Oo, malaki ang epekto kung mawawala si Kai Sotto sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia. Heto ang ilan sa mga pangunahing dahilan. Isa, tangkad at presensiya sa loob. Si Kai ay isang 7 talampakan at 3 pulgada na center, kaya malaking bagay ang kanyang height at haba sa depensa at rebounding. Sa international level, bihira tayong magkaroon ng player na ganito katangkad na may malakas na presence sa shaded lane. Second, depensa at rim protection. Kilala si Kai sa shot blocking at rim protection. Kung mawawala siya, kailangang punan ito ng ibang big men tulad ni June Mar Fajardo o AJ Edu, pero wala sa kanila ang parehong haba at mobility ni Kai. Third, offensive threat sa loob. May finesse si Kai sa low post at kaya ring tumira mula mid-range. Malaking kawalan kung wala siyang presence sa ilalim, lalo na laban sa matatangkad na teams tulad ng China, Iran o Japan na may naturalized players. Ikaapat na chemistry at international experience. Sanay na si Kai sa international play at may experience na siya sa high-level competition sa ibang bansa. Ang pagkawala niya ay isang malaking adjustment para sa Gilas, lalo na kung bago ang sistema ng coaching staff. Marketing at moral boost. Si Kai ang isa sa pinakasikat na basketball players ng bansa ngayon. Kung wala siya, maaaring maapektuhan din ang morale ng team at ang suporta ng mga fans. May solusyon ba? Pwede pa rin namang mag-adjust ang Gilas sa pamamagitan ng teamwork at mas mabilis na laro, small ball strategy. Pero iba pa rin kung may isang Kai Sotto sa loob na kayang baguhin ang dynamics ng laro sa depensa at opensa. Kung mawawala siya, malaking adjustment ang kailangang gawin ng Gilas, pero hindi ibig sabihin na wala ng laban ng team.
Ang tanong na lang, handa ba ang Gilas sa ganitong sitwasyon? Malaki ba ang mawawala sa Gilas kung mawawala si Kai Sotto sa team at laro sa FIBA Asia? Oo, malaki ang magiging epekto kung mawawala si Kai Sotto sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia. Narito ang ilan sa mga pangunahing dahilan. 1. Rim protection at defense. Si Kai Sotto ay isa sa pinakamalaking manlalaro ng Gilas sa kasalukuyan, 7 talampakan at 3 pulgada. Malaking bagay ang kanyang height at wingspan para sa shot blocking at rim protection na mahirap pantayan ng ibang local big men. Kapag wala siya, mas mahihirapan ang Gilas sa depensa laban sa malalaking kalaban tulad ng Iran, China at Lebanon. 2. Rebounding presence. Malaking factor si Kai sa rebounding, lalo na sa defensive end. Kung wala siya, maaaring mahirapan ang Gilas sa securing rebounds, lalo na laban sa mga physical at athletic bigs ng ibang bansa. 3. Offensive threat, sa loob. Bagamat hindi pa ganap na polished ang kanyang post moves, may impact pa rin siya sa opensa. Ang kanyang height at soft touch ay nagbibigay ng extra option para sa inside scoring at nagiging decoy siya na nagbubukas ng opportunities para sa shooters. 4 na palapag, spacing sa pick and roll game. Nakakatulong ang ability ni Kai na tumira mula mid-range at minsan sa 3-point line upang ma-stretch ang depensa ng kalaban. Isa rin siyang solid na pick and roll partner na kayang tapusin ang plays sa alley-oops o drop passes. 5, star power at experience. Si Kai ang isa sa pinakasikat na players ng Gilas at ang kanyang presence ay nagbibigay ng moral boost sa team at fans. Bukod dito, ang kanyang international experience mula sa NBL at ibang liga ay malaking tulong sa leadership at composure ng team. Sino ang pwedeng pumalit? Kung mawawala si Kai, kailangang mag-step up nina AJ Edu, defensive big na may energy at shot blocking, pero mas maliit kay Kai. June Marfajardo, skilled sa post, pero hindi kasing bilis sa depensa. Japet Aguilar, veteran presence, pero hindi natural center. Final thoughts. Bagamat may mga kapalit, hindi ganun kadalipunan ang pagkawala ni Kai Sotto. Makakaapekto ito sa depensa, rebounding, at overall height advantage ng Gilas. Kung hindi siya makakalaro, kailangang mag-adjust ang team at humanap ng bagong defensive anchor.